Okay, lahat to ng ready sa Word of God, magsabing amen. Tanong, ano po yung series natin na dinidiscuss ngayon sa message? Ano yung keyword natin? Overcomer. Everybody say, overcomer. Ang title po ng series natin, I am an overcomer in Christ. Ako ay isang mananagumpay kay Kristo Jesus. Magtatagumpay sa lahat ng battles sa buhay. Overcomer. So, neuroscience. Pagka po daw sa neuroscience, inuulit-ulit mo, tumatatak sa'yo. At kung nilalagyan mo ng action, lalong tumatatak sa'yo. At pagka binabasa mo ng malakas. Okay. Pwede po bang lahat gumawa ng letter O? Gayahin ako. Lahat. O. Lahat. Magagawa mo ba? O. Yun. May hawak na bata pero may O dito. Ayos ah. Okay. Lahat. O. Sabihin natin lahat, I'm an overcomer in Christ. Pwede po bang ilagay natin sa ulo natin para matatak sa ulo natin, sa isip natin? Sabihin natin lahat, I'm an overcomer in Christ. 3 beses, sabihin natin lahat, I'm an overcomer in Christ. One more time, I'm an overcomer in Christ. Okay. Yan ang identity natin. You know what? You've been hearing me about this word identity because identity is what is going to show up in our life. Kung ano yung identity natin, who we are, yun ang ipapakita ng buhay natin. Kaya nga, marami nagsasabi, there is power in identity, or ang tawag dito, the power of identity. So now, one of our identities in Christ is that we are overcomers in Him. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 5, verses 4 and 5. Babasahin ko. If for everyone born of God overcomes the world. So, narinig niyo yung salitang overcome. Lahat ng born of God dito, born of the Spirit, born again, child of God, pare-pareho pong ibig sabihin yan. Lahat ng mga born of God dito, anak ng Diyos, magsabing, I'm an overcomer. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Faith. Yung lahat ng merong faith kay God, overcomer. Sabihin natin lahat, I'm an overcomer. Who is it that overcomes the world? Sabi rito, only he who believes that Jesus is the Son of God. Tanong, sino dito ang nananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Magsabing amen. Sabihin natin lahat, I am an overcomer in Christ. So that is who you are. Overcomer ka. Amen? So we've been talking about the 5 sources of power, and now, series ito. Magtatagal po tayo dito. Marami po tayong message dito. But today, ang aking gustong i-share sa inyo, yung tungkol po sa pagiging overcomer sa social media. So the title of the message is Overcoming the Negative Effects of Social Media. You know, I've been preparing this series of messages, but yesterday, as I was preparing the message, the Lord has impressed upon my heart na yung i-preach ko sa inyo, yung pinipreach ko sa YouthCon. So, yung mga YouthCon na na-bless sa social media, magsabing amen? Na-bless po sila, pero gusto ko, ma-bless po kayo lahat at matutunan ninyong overcome ang social media. Kasi marami pong negative effects ang social media. Meron po siyang positive effect, pero meron siyang negative effects. At minsan, o kadalasan pa, yung negative effects ng social media, hindi natin alam. Hindi tayo aware. Hindi man natin alam na kung ano itong maling nangyayari sa buhay natin dahil sa kaka-social media. Sabi po ng survey dito sa Pilipinas, sinurvey nila ang mga Pilipino kung ilang oras nagsa-social media ang mga Pilipino. Alam niyo ba kung ilang oras? Ilan? Hindi niyo po alam. Sabihin ko, 8 to 14 hours. Hindi naman one sitting lang yon. Minsan, 30 minutes, 1 oras, 2 oras. Pagka pinagsama-sama mo yung cumulative time, kung ilang oras nagsa-social media, hawak ng isang Pilipino ang kanyang cellphone, ay 8 hanggang 14 na oras. Kasama ka ba doon?
Pakitanong ang katabi mo, walang judgmental. Kasama ka ba dun? Sabihin natin lahat, aminin. Yung amin lang at mag-re-repent, ang lalaya. Pero pagka hindi mo aaminin at hindi mo i-repent, hindi mo isusuko sa Diyos, yung social media, di ka lalaya. Ngayon, merong survey ang World Health Organization. Lahat to na nakakaalam ng World Health Organization, magsabing amen. So yung World Health Organization, yan ang pangkalahatang nag-aaral. Nung panahon ng COVID, sumikat yan. Kung ano yung pangkalusugan ng tao. Hindi naman pangkalusugang physical lang, pinag-aralan nila, pati na yung pangkaisipan at mental. Nag-survey sila tungkol sa social media. At ang sabi nila, sa pag-aaral ng World Health Organization, kasi kasama po sa health yung mental health, ang number one kasing problema ngayon na sakit, mental health. Dati, ang pinaka number one na problema, cardiac problem. Yung tungkol sa puso, blood pressure, ganon. Yan ang number one na kinamamatay ng mga tao ngayon, sabi ng World Health Organization, yung sakit sa puso. Ngayon, nawala na sa pagka-number one ang sakit sa puso. Alam nyo anong pumalit? Mental health. Number one na sakit ng tao ngayon, mental. Pangkaisipan. At siyempre, inaaral nila kung ano yung nagbibigay ng sakit sa isipan ng tao. At alam nyo kung ano lumabas. Social media. Ang isang dahilan na nagkakaroon ng sakit na pangkaisipan, ang mga tao sa buong mundo ay ang hindi tamang pagso-social media. So nakita niyo na yung negative effect ng social media. Maraming mga tao ang nadidepress ng dahilan sa kaka-social media. Maraming sakit na napupunta sa anxiety, depression, at even suicide na ang pinagmulan ay hindi tamang pagsa-social media. Kaya yun ang ituturo ko po sa inyo. At sabi ng World Health Organization, kapag ang isang tao nagsa-social media ng 2 at lagpas na oras, kinoconsider na siyang addict sa social media. Ang Pilipino, 8 hanggang 14. Anong tawag mo doon? Sa mga Pilipinong nagsa-social media ng 8 oras. Di, adik. 4 na addict. Di ba? Kaya yung mga Pilipino, nag-a-addict sa social media. At ang maraming Christian, hindi sila addict sa marijuana, hindi sila addict sa shabu. At nawala na rin ang pagbibisyo, pagiging addict sa Red Doors, sa pag-iinom at saka paninigarilyo. Pero ngayon, ang dyablo, napakatalino, napa-addict naman sa social media. Lahat na nga amin, magsabing amen. Amin? O amen? So nakita niyo na yung malaking problema ng Pilipino. At ikaw, kapatid ko, mahal ka ni Lord, mahal kita. Kahit ikaw, adik ka sa social media, mahal ka ni Lord. Pero hindi ka aya ni Lord manatiling adik. Nag-adik dyan sa social media. Amen? Ngayon, kung ayaw mo pinipreach ko at galit ka sa akin, mahabag ang Panginoon sa'yo, ibig sabihin, wala kang self-care. You don't care about yourself. You don't care about your mind. You don't care about your emotion. You don't care about the negative effects of it. Sabihin natin lahat, self-care. Dapat mag-self-care ho kayo. Kasi number 1 lang ang problema ang isip eh. So pagka hindi mo pa tinigilan yan, yung pag-adik mo sa social media, mapapahamak ka. Maraming mga tao, Pilipino, at mga youth, na hindi pa nila ma-admit na sila'y addict sa social media. Kala kasi nila, walang tinatawag na social media addiction. Sabihin mo sa katibo, meron. Sabi ng World Health Organization. Ngayon, huwag mo akong awayin. Awayin mo yung World Health Organization. Yung mga psychologists, awayin mo
yung mga neuroscientist, meron pong social media addiction. And when you have this addiction, ayaw mong mahiwalay ang cellphone mo sa'yo. Parati mong tinitingnan. Yung iba, hindi lang ma-like, hindi lang ma-heart. Sumasama ang loob. Ika ni, manin heart. Ika ni, mo kuman ni-like. Maraming yot, ganun. Aminin. Na kapag ka hindi ni-like ng kanyang kaibigan at kanyang kapamilya, nagagalit. Meron nangyari sa amin ganyan. Grabe, galit na galit siya. No? Kamag-anak namin. Ang ikinagagalit niya, pagka daw nagpo-post siya, wala daw nagle-like na kamag-anak. No? Kasi nga yung mga likes na yan is what we call validation. Gusto mo, uy, maganda yung pinost mo. Nilike ka, kinomentahan ka. Di ba? Sino po dito, pagka hindi nilike at kinoment ang kanyang post, ay na-offend. Pagka na-offend ka, sign na yan ng mental problem, mental health issue, at saka ng emotional intelligence issue. Sign na yun. So sabihin mo sa kata mo, alam na this. Di ba? So mga kapatid, I'd like to start with Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Ephesians 5, 15 to 17. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Be very careful then. Everybody read. Social neuroscience, kailangan lahat nagbabasa para ma-embed sa ating mind yung salita ng Diyos. Everybody read, please. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sabi ng Bible, imperative sentences sa mga to. Pag-utos, huwag kang maging unwise. Maging wise ka. Pwede bang lahat gumawa ng W? Wise? Sabihin mo sa katabi mo, be wise. Sa kabila naman, be wise. At sabihin mo sa sarili mo, be wise. Wise, hindi wais. Yung wais, iba yun eh. Nanlalamang yun eh. Diba? Nanlalamang. Sabihin mo sa kata mo, wag wais, wise lang. Okay? So yun, it's a choice. To become wise, to become intelligent, is a choice. If you listen and obey, you will become wise. Lalong-lalo na bilang Kristiyano, ang puhunan natin para maging matalino, fear of God. And then, lagyan ng wisdom yung fear of God, gagawin mo yung nakasulat sa salita ng Diyos, you will be filled with wisdom. You will have the divine wisdom of God. You will be wise, divinely wise. No? Ibig sabihin, maka-Diyos ang iyong karunungan. Amen? So, kailangan, yung social media natin, may karunungan tayo. Amen? Sabi rito, making the most of every opportunity because the days are evil. Days are evil. Masama na yung panahon. Pasama ng pasama ang panahon. Nung una, yung social media, internet, yung mga iba't ibang mga platforms, na-imbento yan dahil maganda yung kanilang intensyon. Pero ngayon, nakita na masama yung nagiging epekto. Biruin mo. Sino nakarinig ng news na to? Si Zuckerberg. Sino nakakilala kay Zuckerberg? Si Zuckerberg, siya yung nag-imbento ng Facebook. Hindi niya pinapa-Facebook yung kanyang anak. Kasi alam niya yung addiction ng Facebook. Lalong-lalo na si Steve Jobs. Si Steve Jobs, siya ang lumikha ng Apple. Hindi niya pinapahawak ng tablet yung kanyang anak. Because they knew, these intelligent guys knew that these gadgets are very addictive. Masama ang effect. In fact, sa China, ngayon isang batas, hindi pwedeng umawak ng cellphone at tablet ang bata hanggat hindi siya 14 years old. Nakaban. Kaya magulang, kailangan matuto po kayo, maging wise kayo sa inyong mga anak. Ganon din sa I think it's in Poland or Switzerland. And now, many states in America are adopting the same resolution.
na hindi pwede na nagga-gadget yung bata hanggat hindi umabot ng puberty age, teenager age. Australia, alam nyo ilang taon? 16. Batas. Why? Yung kanilang mga health officers, yung kanilang mga magagaling, matatalino na mga doktor, psychologist sa Australia, napatunayan na nila yung negative effects ng social media. Kaya yung mga bata na hindi marunong pang mag-control, mag-isip ng tama at mabuti, ay hindi nila pinapahawak ng tablet at cellphone. Yan po yung tinuro ko sa inyong mga youth, mga anak na youth. Hindi po ako KJ. I care. Do you care? Sabihin mo sa kat mo, I care. Lahat ng nagkikare, kailangan mag-self-care. Wala pong ibang may responsibilidad sa sarili mo, sa buhay mo, kundi sarili mo. Wala. Ikaw lang. Kaya kung ikaw ay mapapahamak, mentally and emotionally, no offense, I love you all, it's your own doing. Sarili mo yan. Yung iba, hindi pa alam ang sinasabi ko, kaya pinagpala kayo, nalalaman nyo, amen? Yung iba, wala man naririnig na ganito. Kaya ang tawag doon, ignorance. Napapahamak sila dahil ignorante sila. Pero kayo ngayon, may choice na kayo. It doesn't mean to say na you hear these truths, you hear these facts, ay may spare na kayo. Hindi. Kailangan piliin nyo talaga. Sumunod kayo. Amen? Lahat na nasusundan ako magsabing, I'm wise. Lahat W, sabihin natin lahat, I'm wise. So sabi dito, therefore, do not be foolish. Foolish. Everybody say foolish. Tagalogin po natin yung foolish. Hindi po ito yung mga nakikita nating sa daan na may baril. Hindi ho yun. Okay? Police. Hindi. Foolish. Yung foolish sa Tagalog. No offense, ha? Translator lang naman ako. Sa ibang translation ng Bible, ang makikita ninyo translation, huwag kang tanga. Di po ako nagmumura. Translation lang yan, tanga. Ang tawag namin dyan, tangia. Huwag kang tangia, ya. Nung high school kami, huwag kang tangia. Another translation of foolish is mangmang. Walang alam. Ala kang bahalo. May nakabuntok. Mangmang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mangmang. Okay? At ito naman yung isang matinding translation na medyo masakit. Nagtatranslate lang ako, ha? Huwag kang bobo. Sabihin mo sa katabi mo, translation lang, ha? Kapatid, sabihin mo, translation lang. So, pag samasamahin natin, huwag kang tanga, huwag kang mangmang, huwag kang bobo. Sabihin mo, I'm wise. Pwede ba natin bigyan ng W yung katabi natin? Be wise. Be wise. Be wise. Amen? So yung mga wise, they understand what the Lord's will is. Inuunawa nila yung kalooban ng Diyos. Kahit sa kanilang pagtatablet, pagsa-cellphone, pagsa-social media, inuunawa nila ang kalooban ng Diyos. Kasi ngayon, mga Pilipino nga, nabubuhay na nga sila sa social media na hindi kalooban ng Diyos. Kaya nagiging tanga, mangmangat bobo. Kaya nga ang mensahe natin ngayon maging matalino tayo, i-overcome natin yung negative effects. Maging matalino tayo. 4 things I'd like to share with you. Number 1, siguraduhin ninyo kapag ang nagso-social media kayo, nakaka-glorify kay God. Nakakalugod sa Diyos. Hindi yung nadidisplease ang Panginoon. Pagka ba nagso-social media kayo, umaalis ang Diyos? Pakitanong ang katabi nyo, umaalis ba ang Diyos? Hindi ba kung si Kristo kasama mo, hindi naman naalis si Kristo? So ano nararamdaman ni Jesus, ng Holy Spirit ng Diyos kapag ka ikaw ay nagso-social media? Huwag niyo sabihin sa akin na kapag ka nagpe-pray lang kayo, nandun ang Diyos. Hindi Parang 7-Eleven ng Diyos. 7-Eleven. Kasama mo siya. Amen?
Hindi ka niya iiwan. Anong sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 10:31? Lahat magbasa ng malakas. 1, 2, 3, go read. Whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Nandyan ba yung pagsa-social media? Lahat na nakikita ang social media sa verse na yan, magsabing amen? Salamat, konti lang nakakita. Papakita ko. Ito ho yung social media. Whatever you do, nandoon sa whatever at nandito sa do it all. Whatever you do, social media ka, pagka nag-social media ka, lahat para sa glory ng Panginoon. So, kailangan think before you click. Lord, ito ba'y nakaka-glorify sa'yo? Kailangan tayo'y katulad ni Steph Curry, my favorite NBA player. Diba, pagka si Steph Curry, nakashoot the greatest three-point shooter in the history. Anong gagawin niya? Habang tumatakbo siya. Gaganon siya, diba? He gives back the glory to God. Pwede ba ho ba tayong lahat mag-ala Steph Curry? Sabihin natin lahat. Lahat to, lahat. Glory, tingnan natin ang Diyos. Glory to God. So, kailangan, pagka ikaw ay magso-social media, gaganunin mo muna yun. Nakaka-glorify ba kay God? Kasi nga ngayon, meron pong mga content na maganda. Okay ka dyan. Nakaka-glorify kay God. Pero kapag ka ang content hindi maganda, wag na. Amen? Wag na. So that's the first step you can overcome the negative effects of social media. Walang magiging negative effect ang social media sa iyo kapag ka lahat ng iyong content na pinapanood ay glorifying kay God. Amen? In fact, when everything that you watch from social media glorifies God, aba, may strengthen ka pa. Amen? The second thing about social media, beneficial and constructive to our holistic development, primarily to our spiritual life. Na kapag ka nagso-social media po tayo, siguraduhin po natin, sabihin natin lahat, I'm wise. Yung wise, ang kanyang pipiliin yung beneficial, yung merong magandang benepisyo sa kanyang buhay, sa kanyang development, lalong-lalo na sa kanyang spiritual life. Yung constructive, pagka sinabing constructive, nakakapag-grow. O kaya, gawin natin lahat. Gayahin niyo po ako. Meron kaming kinakanta nun na as you pray and pray read your Bible, pray every day as you grow. Pwede ba natin gawin? As you grow. Sige pa. Huwag niyong nandito lang. As you grow, di ka na. Lumapit naman. As you grow. Isa pa. As you grow. Isa pa. As you grow. Alam niya bang yan? So yung beneficial, constructive, yung nakaka-grow. Amen? Hindi yung makakasira sa iyo. Yun na nakasulat sa salita ng Diyos. Tingnan natin. 1 Corinthians 10:23. 1, 2, 3, go read. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Kasi yung mga tao, yung Corinthians, sabi na, I have the right. Kasi ang usapan noon, yung pagkain. Meron karapatang kainin to, tong meat, tong gulay, ganon. Alam nyo, pagka Kristiyano ka, you don't focus on your right to do anything. Because after all, the one who possesses you, the one who owns you is God. Amen? Sino po dito pag-aari ng Diyos? Magsabing amen. So you are a treasured possession of God. Baka hindi po ninyo alam. That's one of your identities. Special ka kay Lord. Pag-aari ka ng Diyos. Amen? Ngayon, gusto ng Panginoon na
lahat ng gagawin mo, beneficial. Social media mo, may benefit ka dyan. May magandang idudulot siya yan, mag-grow ka. Meron constructive yan. Di ba? So, mga kapatid, kaya hindi ko po sinasabi sa inyo na lahat ng social media ay masama. Hindi, may mabuti. Piliin ninyo yung mabuti. No? Yung mga computer games na halos demonic, yan ang iwasan nyo, di ba? Hindi constructive yung ML. Lalo na, may sasabihin po ako, mahal ko po yung mga millennials dito na parents na kayo, na kung kayo pang nagtuturo ng ML sa anak nyo, nagkakamali kayo. Tinuturuan nyo ng masama ang inyong anak. Kasi merong mga magulang, ako na magtuturo sa anak ko ng yan. Kaya yung anak mo, adik-adik na sa computer game, ikaw ang nagturo sa kanya. Tsaka huwag mong ipapakita sa anak mo nagko-computer game ka. Siyempre, yung halimbawa mo, yung susundin niya, di ba? May kasabihan nga yung isang commercial noon, ads na kapag ka ang bata, nakikita niya sa magulang, ang isang mali ay nagiging tama. Tama? Brother Brad, tama ba? Kapag ka ang mga anak mo, nakikita nila sa'yo, yung ginagawa mo kahit mali, pero dahil ginagawa mo, nakikita nila tama. Hello? Kaya mga magulang, pananagutan po ninyo yan. Mag-iingat po kayo. Kung kayo'y matanda I don't mean to shame you, kung sino man kayo na naglalaro pa ng computer game. Mo na bagay. Matuwa na ka. Mag-computer game ka pa. Mo na bagay. Yung pong mga mag-asawa, wag po kayong mag-aaway. Pero sabihan mo in a loving way, sabihan mo kay asawa mo, dear, mo na bagay. Amen? Sige, sabihan ng mga asawa mo, kusiping mo, dear, mo na bagay. Sabihan mo kaya, katuwa mo. Ale? So, mga kapatid ko, kailangan beneficial. Pati nga sa sa mga music. Mahilig ang mga youth ngayon makinig ng music, makinig ng mga video na sayawan ni Bini, sayawan kung ano-anong mga B19. Ano ba yon? ASB, South Border. Hindi, nung panahon natin, South Border tayo di ba? South Border kasi kami nun Okay, SB19, no? So, mga kapatid, kailangan constructive and beneficial. Kagaya ng sasampulan ko kayo ng mga dapat niyong panoorin. Pakita mo nga si Dr. Von. Ito ito yung panoorin niyo kung para tumindi ang inyong mga kayo sa buhay, magtagumpay kayo. Hello? Dok, Ayan. papaano ko po pakakalmahin ang sarili ko kapag natitrigger ang anxiety ko? Kapag natitrigger ang anxiety, parang bumibilis ang tibok ng puso. Nahihirapan kang huminga at parang may mangyayaring masama. Kahit wala namang tunay na panganib. Pero tandaan, kaya mo itong ikontrol. Narito ang scientifically proven ways para kumalma ayon sa National Institute of Mental Health, Anxiety Disorders. 1. Control your breathing. Huminga ng mabagal. Inhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Hold for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Exhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Hold for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Slow breathing activates the parasympathetic nervous system na tumutulong para bumagal ang heart rate at kumalma ang katawan. 2. Ground yourself. Subukan ang 5-4-3-2-1 technique. 5 things you can see. 4 things you can touch. 3 things you can hear. 2 things you can smell.
and one thing that you can taste. Nakakatulong to para ibalik ang focus mo sa present moment. 3. Remind yourself this will pass. Ang anxiety attack kadalasan tumatagal lang in 10 to 30 minutes. Hindi ito permanente at hindi ito nakakamatay. 4. Move your body. Maglakad, mag-stretch, o uminom ng tubig. Ayon sa research, physical movement decreases stress hormones like cortisol. 5. Talk to someone you trust. Minsan, ang simpleng pakikipag-usap ay nagre-reduce ng emotional tension. Kung kadalasang nagkakaroon ng anxiety, naapektuhan ang trabaho, relasyon at ang pang-araw-araw na activity, kumonsulta agad sa mental health professional. Hindi ka nag-iisa, may tulong, may pag-asa. Ito si Doc Von Devesa, isang psychiatrist, reminding you, mental health mo, ingatan mo. Sabihin natin lahat, mental health mo, ingatan mo. So, yun yung mga magandang pinapanood. Ang maganda nga kay Dr. Von, halos lahat na ng mental health issues, tinatakel na niya sa kakapanood ko sa kanya. Ngayon, ako, iniipon ko yan, yung mga napapanood kong magaganda na sinasabi nila. Ipunin mo doon sa note mo, isave mo, para pagkakailangan mo, buksan mo. O kaya, kung meron kang kaibigan at mahal sa buhay na nangangailangan yan, ipadala mo. Di ba? Beneficial, constructive. Lahat ng manonood kay Dr. Von Devesa, magsabing amen. Ngayon, kung gusto mo naman, English, pakinggan mo naman si Nora. Nora, ikaw naman, Nora. Hello? Nagtataka nga ako, yung Amerikano, Nora ang pangalan. Yung Pilipino, ang pangalan, Von. Hindi. Sa ano kasi, sa American tawag nila dyan, Nora. Nora. Hello? Sino yung nagpe-play? Yung isang video, please. 3 things you can do when you cannot stop thinking about something you cannot control. That specific loop where your brain keeps returning to the same thing over and over, even though thinking about it more will not change anything, and you know that, and it keeps happening anyway. This loop has a neurological name. It is called perseverative cognition. And it runs because your brain's threat detection system treats unresolved uncertainty as an open threat file that needs to stay active until the threat is resolved. The problem is that when the threat cannot be resolved, the file stays open indefinitely. Here is what actually closes it. The first is a written containment. Get a piece of paper and write the thing down in 1 sentence. Then write 2 columns. What I can control about this. What I cannot control about this. This is not a journaling exercise. It is a neurological filing task. Your brain keeps the thought active in working memory because it has not categorized and filed it. The act of writing it and sorting it gives your prefrontal cortex the categorization it needs to move the file from active threat to acknowledged and contained. Most of the time, the cannot control column is most of the list. Seeing that in writing tells your brain something that thinking alone cannot. The second is a scheduled worry window. Tell your brain you will think about this at a specific time. Set a phone reminder for later, and when the thought returns, redirect it there. Research from Penn State shows this technique measurably reduces intrusive thoughts because it gives your brain a time and place for the processing rather than requiring it to keep the thought active in case you forget. And the third is a full body reset before bed if the thought is keeping you awake. Stand up, shake your hands for 30 seconds, take 5 physiological sighs, and then say out loud, I have done what I can with this today. Not because it is true, because your brain responds to completion signals even when the situation is not actually complete. You are giving your nervous system permission to set it down until morning. It cannot be solved tonight, but it does not have to be carried all night either. Lahat ng natuto, magsabing amen.
Sabihin natin lahat, thank you, Nora. Okay, so, yun yung mga magandang panoorin nyo na very constructive. Neuroscience, tungkol sa mental health, at hindi ko lang naipadala yung video, learn things on developing skill. Skill. Yun ang panoorin ninyo. So yan, kahit magtagal ka pa dyan nanonood, kung matututo ka ng anumang skill dyan, okay, di ba? Kasi beneficial at hindi at constructive. Hindi siya nakakasira at nakaka-addict sa na negative effect sa buhay mo. Yung isang kapatid natin na youth, yung anak niya, alam niyo kung anong pinag-aaralan niya? Pinag-aaralan niya kung paano yung magkaroon siya ng maraming boses. At dahil inaaral niya, nang inaral, nakapag-aral na siya ng 7 boses. Yung anak ni Dean, pangalan Yuan. Alam niyo, 7 yung boses niya. At nakakapagsalita siya ng Korean na ngayon at saka ng German. Oh, diba? Sabihin mo sa kanila, oh, diba? Ano kasi pinapanood mo kaya wala ka natututunan. Pero kung manood ka ng skill, ngayon si Yuan, alam nyo, kinuha na yung mga boses niya. Kumikita na siya ng by the thousand. Sinasabi niya sa akin, ano lang yan si Yuan, grade 10 lang. Hindi na siya humingi ng pera sa tatay niya, nanay niya. O, mga magulang, papanood nyo, skill sa inyong anak, para hindi na sila humingi ng pera sa inyo, di ba? Wise, di ba? Amen? Sabihin natin, I'm wise. Mga youth, I challenge you, be wise. Instead of just wasting your time on social media na hindi maganda, na puro dopamine lang, gusto mo lang, yung mga pinapanood mo lang kung ano-ano, manood ka yung makaka-develop sa'yo. Amen? Lahat na natututo, magsabing glory to God. Okay, punta tayo sa pangatlo. Pangatlo, 4 ito eh. Regulated. Everybody say regulated. Pagka sinabing regulated, kontrolado. Para hindi ka na-addict. Yung kapag ikaw yung magsa-social media, dapat alam mo kung ilang minuto lang yan. Hindi yung bahala na bukas. Bahala na. Hindi. Yung taong hindi nag-iisip kung ilang oras niya gagawin ng isang bagay, most likely, siya ay magsasayang ng oras. Ngayon, pagka hindi regulated ang pagsa-social media mo, ma-addict ka talaga. Made-destroy ang brain mo. Magkakaroon ka ng brain rot. 2 Timothy 1:7. For God gave us spirit not of fear but of power, love, and self-control. Everybody say self-control. Self-control. Kaya kailangan i-regulate mo. Hindi ka sige-sige. Pwede bang gawin natin to? Left hand, dahan-dahan lang. Pwede ba yung right hand, nakaganon? Kasi nga, more than 2 hours, wala nang control yun. Addiction na yun. More than 2 hours. So, sino na dito ang hindi nalalagpas sa 2 hours magsabing amen? Yung iba talagang gusto nyo? Bahala kayo. Oh, basta ako, mahal ko kayo. Kung susunod kayo, mapapabuti kayo. Kung di kayo susunod, mahal pa rin kayo ni Lord, pero mukhang patungo kayo sa distraction. Oh, patungo kayo sa distraction kung hindi nyo ko kontrolin yung social media ninyo. Kasi, sa totoo lang, yung maraming youth, hindi nila alam ang brain rot. Hindi nila alam yung negative na nangyayari sa isip at emosyon. Kaya minsan, makikita mo na lang, parati kang buwisit, parati ka sumisigaw. Dahil nga dun eh, sa napapanood mo. Minsan, bigla ka na lang ma-anxiety, madedepress. Yung iba, bigla na lang magpapakamatay, mag-suicide. Kasi yun ang pinapanood, nag-suicide si Koreanong ito. Di ba? Maraming Korean na nag-suicide, di ba? Oh, di ba? Sabihin mo sa kata mo, ingat ka sa mga Koreano. Nagpapakamatay ang mga yan, di ba? O, mahalilipat sa iyo yung spirit doon, amen? Kaya mga kapatid ko, please, lahat ng gusto maging wise, sabihin natin lahat, pwedeng itaas yung W,
I'm wise. Sabihin natin, letter O, I'm an overcomer. I-overcome ninyo yan. Kung bulag ka pa rin hanggang ngayon, be set free in Jesus' name. Sa maling epekto niyan. Sa negative na epekto. Destructive effect ng social media. Maraming mga youth kasi ngayon, matigas na yung ulo dahil nga sa social media. At sa totoo lang, maraming hindi nag-church kasi hindi alam. Alam nyo ba yung more than 2 hours na pag sa social media, nadidrain ng energy mo, yung brain mo, pagod na pagod. Pero hindi mo alam to. So ngayong sinasabi ko, kailangan alam mo na. Kaya wala ka ng gana sa ibang bagay na dapat mong gawin. Wala ka ng lakas kasi nga naubos na ng social media yung energy mo. Hindi na makapagtrabaho sa bahay, hindi na makatulong sa bahay. Kasi yung energy na kinuha na ng utak sa kaka-social media, kaka-computer game. Maraming mga youth, wala. Kasi kagabi, nag-social media. So walang lakas gumising. Matutulog hanggang 12. Mamaya na lang 4 o'clock magwa-worship. Pero pagkagising niya, nag-social media, wala na namang energy. Ay, next week na lang ako mag-church. And then it becomes a loop, a routine. Hindi na nag-church. At alam niyo yung dahilan? Hindi niya alam, excessive social media. Yan ang sinasabi lahat ng neuroscientists. The energy na ngayon ay kumukuha sa maraming tao, yung social media. Kinukuha niya yung lakas ng isip mo. Eh, di ba yung isip ang nagbibigay ng lakas sa spine mo, sa buong katawan mo? Oh, kaya pagka sobra ka sa social media, pagod ang utak, wala nang lakas sa ibang bagay. Okay, last, I'd like to close with this. Ito, balanse sa lahat ng balanse sa pagsa-social media. Magandang social media, please. Makita natin ito, i-take advantage natin na pagka magsa-social media tayo, i-promote natin si God. I-promote natin si God. Yung kanyang salita, ang i-promote natin. Pwede mo ba na pagka nagsa-social media tayo, wag nating ipopost yung nararamdaman natin? No offense, no. Pero hindi po talaga okay yung sasabihin mo, I feel sad, I feel mad, I feel bad. Sobrang mali. Hindi po bawal mag-post ng mga pictures, pero kailangan lagyan nyo naman ng Word of God. Di ba? Lagyan mo naman ng salita ng Diyos para ma-promote si God and His words. Amen? Pwede po ba nang gawin natin ito? Promote. Promote. Yung word. Promote His word. Promote His word. Promote His word. Okay. Lakuan natin ang Panginoon. So, i-promote po natin si God. I-promote natin. Diyan mag-glorify. Diyan tayo wais. Tsaka kasi kapag ka nag-social media ka, kahit 10 minutes lang, puntahan mo yung ating page. Tingnan mo yun, nagaganap sa church. O, di ba? At kung kayo naman, gusto nyong matuto sa akin, tingnan nyo yung pinopost ko. Pinopost ko lang naman. Ang huli kong pinost doon, yung anak ni Brother Jim. Yung kumakanta ng, To God be the glory. Kasi nakita ko, pag kami nakikita akong batang kumakanta, lalo na sa church, pinopost ko sila di ba? So yun, yan ang mga magandang i-post, mga kapatid. Yan ang magandang social media. Kapag katong 4 na to, ginawa mo, nako, ma-overcome mo yung negative effects. Nako, ang mangyayari, puro magaganda ang pagsa-social media mo. Tatalino ka.